Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, October 23, 2025. At meron po tayong breaking news. Ito po, magpapadala umano ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Vicente Sotto III bukas, October 24, upang subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Taong 2016 nung ipag-utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang dismissal from service ni Senator Joel Villanueva matapos mahatulang guilty ng grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa 10 million pork barrel scam bilang congressional representative noon ng SIBAC party list. Ayan mga kababayan. Remulla gustong ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. At ito yung naging tugon ni Senate President Vicente Sotto III. Alright, so no comment muna mga kababayan, no comment muna si Senate President Vicente Tito Sotto III. Wala muna siyang sinabi. So tumanggi muna siya magsalita o magkomento dito sa pahayag ng Office of the Ombudsman na yun nga, hihilingin sa Senado na ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Joel Villanueva. Sabi ni Tito Sen, I will wait for the communication so cannot comment now. Tama naman, di ba? Wala pa naman yung sulat ba't magkokomento ka na? So, hintay mo na yung sulat, kung ano yung nakasulat, at after nun, di saka siya magkokomento. Hinihingi rin ng Senate media ang komento ni Senator Villanueva sa nasabing saad ng Ombudsman. Ito naman yung sagot ni Joel Villanueva. Ito po, bagong-bago, mainit-init pa. 9 minutes ago, ipinost po ng ABS-CBN News. So, ito pong si Joel Villanueva ay nag-share po ng screenshots ng mga clearances from the Ombudsman and the Sandigan, clarifying that he has no pending criminal or administrative cases. Ito po yung kanyang tugon. After siya po ay natanong kung ano ang masasabi niya dito sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ipapatupad o hinihilingin sa Senado na ipatupad, i-enforce itong 2016 dismissal order by then Ombudsman Conchita Carpio Morales. So ito yung mga ito po yung mga screenshots. Silipin nga natin. Ayan Ayan po. Ito po yung pinost na screenshots ni Joel Villanueva. Sabi rito, in fact, there is a probable cause against Villanueva. Accordingly, the present case hereby dismissed. Meron pang date Binilugan pa yung date. July 31, 2019. Ayan po yung yung depensa ni Joel Villanueva. Tapos, ito pa, certification ng Sandigan Bayan. Ano nakasulat dito? Ayan certification. This is to certify that Emmanuel Joel Jose Villanueva with residence address at Bulacan. Yan. Ito yung check is not an accused, a defendant in any case filed in this court. So wala daw pending case sa Sandigan Bayan etong si Joel Villanueva. Ayan pirmado po yan ng Executive Clerk of Court September 10, 2025. Ayan mga kababayan. Ayan yung may check, yung box po may check. So hindi daw siya accused at hindi siya defendant ng any case filed dyan po sa Sandigan Bayan. Ano pa? Ito pa, clearance. Hindi kaya gawa sa recto to. Kasi madali lang paggawa nito sa recto. Hindi naman po siguro. Hindi naman po siguro gawang recto ito. So, Office of the Ombudsman. Ayan kailan na-release to? September 9, 2025. Nako, ang nakaupo po dito dati, si Martires.
yung ombudsman na sabi nila wala namang ginawa. Ang ginawa lang ay pinagtakpan lang ang mga Duterte. Sabi, clearance po ito galing po sa Office of the Ombudsman. This certifies that our records show that as of 9 of September 2025, so bago lang mga kababayan na September, ngayon October, so siguro kaya kumuha siya nito dahil naririnig-rinig niya na, kumbaga mayroon na siyang naririnig na mga marites na mukhang pagpalit ng liderato diyan po sa ombudsman. So pagpalit ng ombudsman mismo, baka ungkatin uli itong desisyon ng ombudsman na si Ma'am Conchita Carpio at ipatupad yung kautusan ng ombudsman ng mga panahon na yon na hindi po na-aksyonan ng dalawang nakaraang administrasyon. Kaya eto, kumuha siya bago pa lang, September 9, 2025. Sabi rito, base po sa records as of September 9, 2025, ito pong si Emmanuel Jose Joel Villanueva, Senate of the Philippines, Jokno Boulevard, Pasay City, has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Kailan to in-issue? September 10, 2025 upon the request of Emmanuel Joel Jose Villanueva for whatever legal purpose it may serve. So yan, galing po sa Office of the Ombudsman. Hindi pa po si Remulla ang ombudsman yan. Ang ombudsman po niyan ay etong si Martires. Meron pa ba? Wala na. So yan, ayan po yung palusot to eh. Ito po yung depensa ni Joel Villanueva na meron siyang mga clearances na magpapatunay na wala siyang kaso, wala siyang criminal, wala siyang pending criminal case or pending administrative cases. Alright, ano ba nangyari kasi noong 2016? Guys, balikan lang natin kung ano ba yung nangyari noong 2016 kasi baka iba sa atin hindi alam. So, balikan lang natin konti. Ano ba nangyari dyan? Ito, hinahanap ko na yan, no? Ito, mga kababayan, no? November 14, 2016. Ano? Hinahanap ko pa talaga yung balita. Ano ba? Kasi ito, Ombudsman orders dismissal of Joel Villanueva. Okay, so pinublish November 14, 2016. In update, November 14, 2016, 11:14 a.m. Okay. Ito. Basahin natin at habang binabasa natin, parang binabalikan natin yung nangyari noong 2016. Matagal na panahon na. 2025 na, magto-2026 na. So, magti-10 years na. Okay. Ito raw ombudsman. Ayan, ay nag-order na po ng dismissal from service. Dito kay former Sibak Party List lawmaker at ngayon ay Senador Emmanuel Joel Villanueva. Pagkatapos po siya ay napatunayang guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service. Alright. Ito. Ombudsman Conchita Carpio Morales said the dismissal order was approved after Villanueva and 9 others were found liable for the misuse sa maling paggamit ng lawmakers 2008 Priority Development Assistance Fund o PDAF. Marami talaga nangyari dito sa PDAF na to. Kaya ito, na-abolish ata itong PDAF na to. Wala nang PDAF ngayon eh. Ano na lang ngayon? Insertion. So yung PDAF, palitan po ng insertion. Walang Diyo. So ganun pa rin eh. Mas malala pa mga kababayan. Ito, pinag-usapan dito, 10 million lang. Ngayon, billion-billion na. So guilty. Etong si Villanueva. Dahil sa maling paggamit ng PDAF. Kaya itong ombudsman ay nagutos po, directed Senate President Aquilino Coco Pimentel III, kasi siya yung Senate President ng panahon na yan, 2016, to implement the dismissal order against Villanueva. Ito yung kwento dyan. Ombudsman investigators found out na noong June 10, 2008, itong DBM
Department of Budget and Management ay nag-release po ng 10 milyon bilang parte ng PDAF ni Villanueva. Ano, saan gagamitin yon? Implementation of agri-based livelihood projects in the various congressional districts in Region 11. Okay. Ito na. O, 2 days later, nung June 12, 2008, nag-request si Villanueva sa Department of Agriculture, dito po kay Secretary Arthur Yap, na i-release yung amount dito sa National Agribusiness Corporation, NABCOR, bilang implementing agency with the AFPI as NGO partner. Okay. So, nung June 19, 2028, ay nagkaroon po ng Memorandum of Agreement between YAP as a Department of Agriculture representative at etong NABCOR. Ito yung NABCOR yung mag-implement ng programa doon sa 10 milyong PDAP ni Villanueva. Okay. So, yung 10 milyong PDAP ay ginamit sa pambili ng pechay, radish, sitaw, okra, o basta mga gulay. Mga iba pa wala sa bahay kubo, Hybrid yellow corn seedlings, liquid fertilizers and treasures from MJ Recon Trading Corporation. So itong item na ito ay binili. Ay supposed to be, ang magbebenepisyo ay mga residente ng municipalities ng Pantukan, Dabunturan, Tambunggon, Bungabong, Napnapan, Mipangi, Anislagan, and Magsaysay in the Compostela Valley Province. Okay. Ngayon, ito na yung nadiskubre. Ngayon, nung in-depth field validation and investigation, nag-imbestiga na sila. Ito po yung kanilang nalaman. Number 1, yung localities were not suitable. Hindi pwede for farming sapagkat yung vast majority ng land ay occupied ng banana and coconut plantations. O paano ka nga magtatanim ng mga sinasabi nilang pechay, radish, sitaw, okra? Yung lugar ay yung majority ng lupa ay meron ng nakatanim ng banana at coconut plantations. Number 2, not a single name dun sa listahan ng mga beneficiaries ay rehistradong botante o residente of the Providence. Yung mga nakasulat daw ng mga pangalan na mag-benefit, hindi naman daw residente dun sa lugar. Pangatlo, sabi ng mga local officials, wala pong agri-based livelihood projects ang na-implement ng AFPI at mismo sila sinertify nila na wala po talagang ganong nangyaring livelihood projects. Kasi itong AFPI ay NGO partner ng NABCOR na implementing agency. So, ghost project. So, nangyari dito ghost project. Diba? Kasi mismo yung local officials nagsabi, wala naman nangyaring ganung proyekto. So, ghost project. 2016 pa lang pala, may ghost project na etong si Joel Villanueva. Base po dito sa binabasa natin. Ito pa. Ayon pa rin sa dokumento, itong AFPI ay walang financial capability to implement the 10 million project. Considering itong capital stock contribution nila ay 68,000 pesos lang. Paano ka mag-implement ng 10 million 68,000 lang yung kanilang capital stock contribution. Ayon po sa Ombudsman investigators, nakita nila, na-discover nila na yung supplier, itong MJ Rickson, could not be located in its business address dyan po sa Martinico Street, Malabon City. So yung address ng MJ Rickson, yung supplier, nung mga neto ng mga sitaw, okra, hybrid yellow corn seedlings, liquid fertilizers at treasures,
hindi po doon makikita doon sa address na inilagay nila. Neither na yung kanilang business entity license ng Fertilizer and Pesticide Authority nor registered with the Department of Trade and Industry. So hindi sila allowed na, hindi sila licensed na magbenta ng fertilizer at pesticide. Mga peste pala to. At hindi nakarehistro sa DTI. Nako. Ayun po yung nakita ng ombudsman. Ito pa. Ito para mga nagsapwata na nagsubmit po ng fabricated at undated documents to support the Ghost Project. Sabi ko sa inyo, Ghost Project eh. Hindi po talaga nag-exist. Such as accomplishment reports. So, peking accomplishment, peking disbursement reports, acceptance reports, and liquidation documents. Mga peke po. Eto na. The Ombudsman said Villanueva is set to face trial before the Sandigan Bayan for 2 counts of violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019, 1 count each for malversation of public funds and malversation through falsification of public documents. Ito pa yung mga kasama dyan sa kakasuhan. Si former DA Secretary Ato Riap, yung staff ni Villanueva na si Ronald Samonte, empleyado ng DA, Delia Ladera, NABCO Representative Alan Avellana, Romulo Relevo, Majuli Villaralvo Johnson, Rodora Mendoza, Maria Nunez Guanizo, Iron Foundation Philippines, ang AFPI President Alfredo Ronquillo. So yan mga kababayan. Sabi naman ni Villanueva ay wala naman daw siya kahit 5 na kinita o naibulsa galing sa PDAF nung siya ay congressman. Sabi niya, I hope that I am not being used as a sacrificial lamb. Ito na naman yun. Ito yung ito yung lagi niyang sinasabi na na-set up siya. Noon pa rin pala, ganun ang kanyang palusot. Ayun ang kanyang sinabi. Sana raw di siya maging sacrificial lamb. Just to say that there is an administration ally involved in the scam. I still believe in what the President said that the investigation should be evidence-based. Sabi ni Villanueva. So yan mga kababayan, ayun po yung nangyari nung 2016. Talagang binalikan pa natin yung 2016 para at least alam ninyo. Ghost Project pala ito. Ito nga nangyari. Kaya ito ay si Joel Villanueva ay napatunayang guilty at pinapadismiss ng ombudsman. Pero hindi nga po nangyari. Kaya ngayon, eto na. Uungkatin muli. Susulat si Ombudsman Remulla kay Senate President Tito Soto para ipatupad etong 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Magulo na naman ito. Magulo na naman ito mga kababayan. Pero interesting. Tingnan natin kung ano mangyayari dahil ay pa magsalita ni Senate President Tito Soto hanggat wala yung letter. Pero grabe 2016 pa pala, meron na mga ghost projects itong mga hinayupak na ito. Meron na pong mga nangyayaring ghost project. Ang palusot naman ni Joel Villanueva, wala naman daw siya na pending case. So, Ombudsman, Sandigan Bayan, malinis daw siya. Tingnan natin kung ano mangyayari mga kababayan. Abangan natin bukas kung ano magiging aksyon ng Senado tungkol dito sa gagawing sulat ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Okay, so abang-abang lang muna tayo. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.